Panginoon, sa iyong mga anak. Thank you, Jesus. Lahat po ng gusto ng surprise blessings from the Lord this week, sino may gusto? Pagpalaan ba, surprise blessing, may darating na surprise blessing sa inyo this week. Amen. At ang makakatanggap niyan, yung malakas magsasabi ng amen at the count of 3. Amen. 1, 2, hinga na malalim. Are you ready? 2.5. Are you ready? 3. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At pwede na kayong makauwi. Mamaya. So, purihin ang Panginoon. Isang magandang araw sa atin sa umagang ito. So, today, Sunday, ang ating pong topic, ngayon ay March 22, 2026. Ang ating pong topic, ang title ay 3 kinds of fear. 3 kinds of fear. 3 klaseng takot. Okay, ano-ano yun? Babanggitin ko na sa inyo. Ito, part 1 po ito, 3 kinds of fear. Then next week, tatalakayin natin yung the blessings of the fear of the Lord. So, what are these 3 kinds of fear? Number 1, natural fear. Natural fear. Number 2, demonic fear. Demonic fear. Number 3 is the fear of the Lord. Yan. So makikita natin pagkakaiba. Ang pinakamaganda dito at pinakagusto ng Panginoon na magkaroon tayo, not that in natural fear, although natural na inborn na meron tayong natural fear, pero hindi yan ang pinaka gusto ng Panginoon na magkaroon tayong fear. Kasi yung natural fear, minsan, nakakatulong, pero madalas nakakapagbigay ng ano rin ng hindi maganda, natural fear. Kasi ang natural fear, pagka naging malala, naging grabe, it can invite demonic spirit. At yung demonic spirit na yon, ay tatawaging demonic fear that can destroy our bodies, that can put sickness and disease, at pwede magdala ng poverty, curses from that demonic fear. That demonic fear can control people na magsasubmit sa Kanya. So tatalakayin natin itong 3 ito sa mabilis na paraan. Okay. So, what is fear? Ang pinakagusto ng Panginoon, yung fear of the Lord. Yun ang gusto ng Panginoon magkaroon tayo, no? So, what is fear? Fear is faith perverted. Nasabi ko na yan ng mga nakaraang panahon. Pero first time ko sa loob ng 45 years pagiging Kristiyano, first time ko ipipreach yung 3 kinds of fear. Kadalasan nababanggit ko yung pahapyaw, yung what is fear, no? Pero this time, i-expand pa natin para makita natin pagkakaiba ng natural fear, demonic fear, at saka fear of the Lord. Fear of the Lord. Now, what is fear? Alam niyo po ba na bago magkasala si Adam and Eve, walang fear sa tao, sa puso ng tao, walang fear. Ang fear ay nasa isip, nasa puso. Ang normal na kalagayan ng mundo, hindi nakakatakot. Walang danger. Walang curse. Walang sickness and disease. Walang poverty. Walang problems. Yan ang original na kalagayan ng mundo. Yan ang original plan ng Diyos
paramihin ng tao sa planet Earth na walang problema, walang sakit, walang kalumbayan, walang away, walang demonyo na pipinsala sa tao, walang magkakagalit. Lahat ay magiging maginhawa, magiging happy. Lahat ay sasamba sa iisang Diyos. Yan ang original plan ng Diyos sa mundo at sa tao. Ang mundo ginawa ng Diyos para sa tao. Ang planet Earth, nilikha ng Diyos, kinopya sa heaven. Kaya kung tatanungin niyo ko, meron bang bundok sa langit? Meron. May bundok tayo dito. Meron bang dagat sa langit? O merong karagatan, ocean? Wala. Dito lang sa planet Earth meron. Bakit? Nagkaroon ng ocean, karagatan sa mundo natin, nagsimula nung panahon ng Noah's flood. Panahon ng Noah's flood. Pero before that Noah's flood, magkakadikit ang lupa. Yun yung sinasabi na nung panahon na yun, panahon ni Peleg. Ewan ko sino si Peleg. Na ang mga lupa ay magkakadikit. Nung nagkaroon ng Noah's flood, naampat ang tubig, pero nagkaroon na ng mga island, nagkaroon ng division, nagkaroon na ng karagatan. Kasi yung tubig, sabi sa Bible, umangat at nahigop sa langit, tumaas. Yung mga tubig na nasa ilalim ng mundo at yung mga tubig na nasa itaas ng mundo, kasi nung nilikha ng Diyos ang mundo natin at lahat, merong tubig sa itaas. Yun nagiging silbing canopy. No? Nakalukob sa planeta natin at tama ang temperature ng mundo natin, merong tubig sa ibabaw. Nung nagkaroon ng Noah's flood, bumagsak lahat yun. Tapos nabuksan ang mga bukal, sabi sa Bible, nabuksan ang mga river o mga nakatagod tubig sa ilalim ng lupa at bumaha ng lampas bundok. Totoo nangyari yun. Totoo nangyari yun. May mga traces naman na may inabot ng tubig yung mga bundok. So, nung umampat na, nagsubside yung tubig, nagkaroon ng mga island, division. So, dito lang sa mundo natin may ocean. Pagdating natin sa langit, merong rivers, may ilog, merong lake, maliit na lake, pero hindi ocean, hindi karagatan. Okay. Meron bang mga animals sa heaven? I believe meron. Different kinds of animals, mga prehistoric animals, hindi na natin inabutan, meron doon. At may mga nakarating sabi, nagtatestify, nakita nila iba-ibang klaseng animals. Merong kabayo, may horse. In fact, babalik si Jesus sa lupa, kasama tayo, after the rapture, tapos tayo, bababa si Jesus, kasama tayo, mga nakakabayo tayo. Kabayong puti. Okay, at yun ang second coming of the Lord Jesus Christ. The rapture of the church is not the second coming. Ang rapture of the church, kukunin lang tayo. Ang talagang second coming, second advent of the Lord Jesus Christ, yung pagbalik sa lupa, kasama na tayo. Kasi 7 years ago, nakuha tayo na rapture. We've been caught up in the air. At nadinal tayo sa heaven for 7 years para itago tayo sa mangyayaring dakilang kapighatian sa mundo sa araw na yon. Napakahirap sa araw na yon. Pag nag-rapture, yung aabutan ng mga tao sa mundo will suffer that great tribulations. Napakahirap nun. Ang hirap na rin maglingkod sa Panginoon noon dahil nandito na si Antichrist, magpapakita na si Antichrist. So nabanggit ko lang po yan. So ang mundo, nakikita natin dito, kinopya yan sa heaven. But heaven is a perfect place. Ngayon, ang mundo natin hindi na perfect because merong curse sa mundo natin because of the sin of our first parents. Pero bago magkasal si Adam and Eve, ang kalagayan ng tao, walang fear in his heart,
in his mind, walang fear. At si Adam and Eve nabubuhay sa pananampalataya, sa pag-ibig sa Panginoon, katiwala ng Diyos sa lupa. There was no fear at that time sa mundo. Pero mababasa nyo, after the fall of Adam, sa Genesis chapter 3, na first time lumabas sa bibig ni Adam, at first time din na lumabas sa Bible, sa Genesis chapter 3, ang salitang afraid or fear. Nung bumaba ang Diyos, at naramdaman ni Adam na dumarating ang Panginoon, natakot siya, nagtago siya sa halamanan. At tinatawag siya ng Panginoon, Adam, where are you? Hindi ibig sabihin, hindi makita ng Diyos, kundi ang punto ng Diyos, lagi ang Diyos pag nagsalita, malalim eh. Where are you? Where are you now? Wala na kayo sa kamay ko. Anong nangyari? Ba't nyo ginawa yung pinagbabawal ko? Yun ang point ng Panginoon. Ang hinihintay ng Diyos kay Adam, mag-repent. Panginoon, sorry, patawarin mo. Pero hindi yun ang ginawa ni Adam eh. Ginawa ni Adam, tinuro ka agad yung asawa. Yung babaeng binigay mo sa akin, inalok ako eh. Pagdating sa babae, kay Eve, itinuro naman sa Satanas, yung serpent, yung ahas, tinukso ako. Pagdating naman kay Satanas, malas siya. Wala na siyang maituro. At ito yung dumating ang Panginoon na nagtago si Adam. Ang sabi dito, sabi ng Diyos, saan ka? Ibig sabihin, wala ka na sa akin. Sa aking kamay. Ano nangyari? Sabi dito, Genesis chapter 3 verse 10, Adam said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself. Kasi nung wala pa silang kasalanan, hindi nakikita ni Adam and Eve na hubad sila. Bakit kaya hindi nakikita? Kasi meron silang natural covering, na natural covering na yon ay tinatawag na the glory of God or the light of God covering them. Yun ang original clothing ng tao nung hindi pa nagkakasala. Lahat ng nilikha ng Diyos na may buhay, may covering, may protection, may damit. No, nabanggit ko ng mga karaang panahon. Ang buaya, ang kapal ng balat. Ang balyena, makapal din ng pwede sa icy water, kahit malamig. Ang mga aso sa North Pole o sa mga lugar na malamig, nagyayelo, makakapal ang balahibo. Pag sa tropical climate sa Pilipinas, kit-kit ang mga balahibo. Kasi hindi kailangan ng mga aso dito yung malalagong balahibo dahil mainit. At minsan sa init, nagiging gusgusi pa at natutuklap pa yung mga balahibo. Ang mga ibon, may mga feathers na siyang proteksyon. May mga animals, may proteksyon sa katawan. Ano ba yung animal na porcupine ba yun? Yung tumitigas yung mga balahibo pagka may kaaway. So yun ang original clothing ng mga may buhay, animals. At ang tao ay unique. Ang covering natin was the glory of God, covering ni Adam and Eve. Ngayon, yung glory niya, binalik sa atin. Pero hindi na gaya ng dati. Invisible na. Meron tayong covering, protection from the demonic forces. Nakakover tayo. At ang covering natin na yan, binanggit ko na ng mga nakaraang panahon, hindi tayo pare-pareho, may manipis, may makapal, mayroong parang damit, small, medium, large, extra large, triple X. Depende sa iyong relationship, depende sa iyong pagsunod, depende sa iyong pag-ibig at paglilingkod sa Panginoon, kumakapal yung covering na yan. At yung covering na yan din ay tinatawag na anointing from the Lord. Covering us, protecting us. Kaya dalawa yung anointing na nananahan sa atin eh. Anointing in us, the Holy Spirit in us,
His presence dwell in us, and the anointing, the presence of God or His glory, covering us or upon us. So saka natin paliwanag yan, parehong kailangan yan. Yung anointing, presence of God in us for our personal benefit yon, to bless us, and to become Christ-like, magkaroon tayong Christ-like character, that we might bear fruit with Christ-likeness. Yun yung purpose ng anointing dwelling in us. Yung anointing covering us is for power, for ministration, to bless other people. Yung anointing in us, to bless us. Yung anointing on us, covering us, the glory of God on us, to protect us, and to minister to people, and to empower us. Yun po yan. Okay. So now, back to our topic. So ito pong fear na ito, pumasok sa mundo, lahat ng tao pinapanganak, naging kamukha ni Adam with the sinful blood. With the sinful blood. Namana natin yung dugo ni Adam, dugo makasalanan. Kaya no wonder ko bakit si Jesus nung bumaba sa lupa, ang dugo niya hindi galing kay Adam. Hindi lang galing kay Mary at kay Joseph. Wala siyang dugo ni Mary Joseph. Kasi kung magkakaroon siya dugo ni Mary Joseph, makasalanan di siya kagaya natin. Kaya yung dugo niya galing sa heaven. Nung pinanganak siya, ginamit, hinirap ang bahay bata ni Mary at nilimliman ng Holy Spirit. Naging tao, naging embryo, fetus, naging si Jesus. Walang kasalanan at nagkaroon siya ng sarili dugo from heaven at yung dugo na yon, His life, yun ang payment. He paid the price of our sins by His precious blood. Okay. Kaya hindi pwedeng ordinaryong tao maging tagapagligtas. Only the Lord Jesus Christ can save the world. Kasi yung dugo niya, precious blood, pure, holy, hindi contaminated, dugo niya down, ang pinambayad sa kasalanan ng mundo. Okay. Now, so lahat tayo, we inherited the blood of Adam, we inherited the sinful nature of Adam, kaya lahat ng tao dapat ay ipapanganak na maguli saan? Sa kaharian ng Diyos. Yes, sabi Jesus, maliban tayo panganak na maguli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, nung tayo na born again, napalitan ng pagkatao natin, yung fallen nature, that satanic, demonic, sinful nature that dwells in our spirit, inalis ng Diyos, at ang ating spirit of the human spirit, our human spirit, napatay sa kasalanan, binuhay ni Jesus, nagkaroon ng regeneration, na born again yung spirit natin. Yun yung na born again. Our human spirit, not our soul, not our body. See? Our spirit. So ngayon, ito pa rin yung body. Wala nang fallen nature sa loob natin. We are now new creation in Christ. Pero we still have this corrupt body. Ang problem sa katawan na ito, meron pa rin nature of Adam sa physical body. Hindi may didinayan. Kasi meron tayong kamatayan sa katawan. Nagkakasakit ang katawan natin, nabubulok, tumatanda. Yan ay epekto ng kasalanan ni Adam. Ibig sabihin, yung ating body, yung redemption niyan, lahat tayo tinubos sa Panginoon. Pero yung pagpapalit ng katawan, in the future pa. Fully paid na. Ang ating spirit, soul, and body, fully paid. Pero yung manifestation ng pagpapalit ng katawan natin, in the future pa, sa rapture of the church. Tatanggapin natin glorified body. Wala nang mamamatay. Wala nang tatanda. Wala nang maghihirap. Pero sa ngayon, tiis-tiis lang sa katawan ito. Tumatanda, nanghihina, nagkakasakit, mamamatay. Lahat tayo mamamatay sa pisikal. Ito yung naman natin i-adapt. At, pag hindi tayo mag-ingat, yung old nature nito, pwedeng bumangon.
Ano yun? Yung pita ng laman. Kaya ang tawag dito pag ginagawa natin pita ng laman, yung kasalanan, enjoying the sins of the world, we are walking in the flesh. Nagiging carnal Christian tayo. At delikado yung carnal Christian. You might lose your salvation. Kaya nga hindi totoo yung doctrine, sorry mga kapatid na Baptist, na dinadala-dala ng mga kapatid natin Baptist, once saved, always saved. Hindi totoo yun. Kasi napakaraming scripture sa Bible na pag hindi ka nag-ingat, you might lose your salvation. Isang matinding verse dyan, lagi ko binabanggit, Galatians chapter 5. Verse 19 hanggang 21, na sabi doon, ito yung mga works of the flesh. No? Gawa ng lamang, gawa ng kasalanan. Kausap niya mga Kristiyano sa Galacia. At ang sabi ni Paul, huwag kayong gagawa nitong mga ganitong gawain. Kausap niya mga Kristiyano, mayroong eternal life, mga children of God. Huwag kayong gagawa ng ganitong gawain sapagkat ang gumagawa, namumuhay sa ganitong gawain, will not inherit the kingdom of God. See? Okay. Now, so, balik tayo. What is fear? Fear is, originally, it was faith. Originally, faith yan. But, because of the sin of Adam, faith was perverted, nabaligtad. Sumama. It was perverted and became negative force sa mundo. So, kung ito ay faith na nabaligtad, sumama, pinasama. Now, what is faith? Faith is a powerful spiritual force from God's kingdom na binibigay ng Diyos sa mga anak niya, sa mga mananampalataya. So, kung si Adam and Eve merong faith, powerful force, nagkasala, nabaligtad yung faith niya. That powerful force was reversed, perverted, at naging masama. Ano yun? Naging fear. What is faith? Faith is a force, power, na kapag iyong inactivate, ginamit mong iyong faith, anything can become possible. Lahat ng bagay pwedeng mangyari if you will use your faith. Nakikinig po ba tayo? Hindi ako nagsabi nga, si Jesus, Mark 9, verse 23, if you can believe, that's faith. If you can believe, all things are possible to him who believes. See? Hindi lang one-time believing, kundi continuous yung believing. Kaya nga, to those who believes. Kaya huwag kang manghihinawa. Pag hindi pa dumadating yung answer prayer, continue to believe the promise of God. Continue to believe kahit pa umabot ng 10 years. Dumarating ang time, in due time, magmamaterialize yan, magmamanifest yan. Because everything can become possible by faith. Nakikinig po ba tayo? It is a very powerful spiritual force from the kingdom of God na binigay sa tao to meet the needs of the people. Ang faith, nag-expect ka that something good is going to happen. Nag-expect ka na maganda. Faith is a positive force. The cross of Jesus is a positive sign. Jesus walked on this planet by faith as a human being, although He was God. Lagi siyang positive. Even His cross is a positive sign. Ano yung positive sign? Plus sign. Kaya pala ang Diyos laging padagdag ang tagabawas, tagakuha ng kalusugan, tagakuha ng
ng anak, tagakuha ng asawa, tagakuha ng kayaman, tagakuha ng kalusugan, si Satanas. John 10:10, the thief comes but only but to kill, to steal, and to destroy. But I come that you might have life and abundantly. That you might have life and have it abundantly. Life na may plus pa. Mahilig ang Diyos sa padagdag. Nakikinig po ba tayo? Kaya tayo ay, ang desire sa atin ng Diyos, laging pa-increase. Mag-increase ka sa wisdom, sa knowledge, sa Word of God, sa revelation, increase sa Spirit, be filled with the Holy Spirit, increase sa lahat. Increase sa kalusugan, increase sa lahat. No? Yun ang gusto ng Panginoon. Si Satanas gusto pabawas lagi. Pakuha. Panakaw. Okay. So, if faith is a powerful force, same with fear. Kung ano nagagawa ng faith, yun din ang magagawa ng fear. If faith in the Lord Jesus Christ can heal us from sickness and disease, fear can put sickness and disease sa ating katawan. If faith can deliver us from generational curses, fear can put curses into our body, into our family. Nakikinig po ba tayo? Same lang yung power. Kaya mag-iingat tayo kasi what you believe is what will transpire in your life. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Whether you like it or not, it will happen in due time. Minsan nga, hindi mo ina-expect, bigla na lang darating. No? Tinan nyo nangyari kay Job. Sabi na iba mga pala, kakatakot naman maglingkod sa Panginoon. Bakit? Baka magaya ako kay Job. Ba, huwag ka matakot kasi si Job, siya lang yun. Hindi yun nangyari kay Job, hindi mangyayari sa lahat ng anak ng Diyos. Ano ba nangyari kay Job? Namatay yung mga hayupan niya, nagkamalas-malas, namatay yung mga anak niya. Bandang huli, nagkabukol-bukol siya, o galis ba yung bukol-bukol. Hirap na hirap si Job. Kaya na-curse pa siya, asawa niya. At halos si Job ay halos mawalan na ng panampalataya. Sa na-experience niya suffering sa kanyang katawan. Suffering na nakita niya sa paligid niya. Ba't nangyari sa kanya yun? Tandaan nyo, sa first chapters ng Job, sabi ni Satanas, kaya ganyan kasi pinoprotektahan mo siya. Sabi niya sa Diyos. Sabi ng Panginoon kay Satan, look, He's in your power. Akala nung iba, pinamigay ng Diyos si Job kay Satanas. Hindi po. Maging si Satanas, he did not know that Job was in his power. Pinakita lang ng Diyos, look, behold, He's in your power. Nawala yung hedge of protection, yung bakod na protection ni Job, nawala. Bakit? Ang interpretation ng iba, pinamigay ng Diyos si Job kay Satanas to suffer. Hindi yon, mali yon. Sadyang mangyayari kay Job yon, sadyang nawala ang heads, hindi si Satanas ang nagalis, hindi dahil ni-request si Satanas, no? Hindi rin ang Diyos ang nag-alis ng heads of protection kay Job, hindi ang Diyos, hindi ang gagawin ng Panginoon. Ang desire ng Diyos ay lagi tayo nasa kanyang proteksyon. Heads of protection kung tawagin. Pero nangyari kay Job na wala ang proteksyon sa kanya. Basahin natin ang Job chapter 3 verse 25 and 26. Tingnan natin. Sabi dito, Job chapter 3 verse 25 and 26. For the thing that I fear, ito yung nagsasuffer na si Job. For the thing that I fear, yung bagay na kinatatakutan ko,
nangyari sa akin. Comes upon me, and what I dread befalls me. Kung ano yung ayoko, kung ano yung kinatatakutan ko, siya pang nangyari sa akin. Siya pa na-experience ko yung kinatatakutan ko na mangyayari. Verse 26, I am not at ease, nor am I quiet. I have no rest, but trouble comes. Dito makikita nyo, walang peace of mind na si Job eh. Dito hindi na siya mapalagay, siguro hindi na siya mapagkakatulog. No? Biglang dumating yung trouble, yung problem, sunod-sunod. Pag binalikan natin ang mga first chapter ng Job, sabi doon, nung pasimula, sa chapter 1 pa lang, si Job matuwid na tao, hindi babaero, hindi lasanggero, hindi sugarol. He was a righteous man. Pero ang kulang kay Job was faith. 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 Kulang ang faith. Bakit? Sa halip na siya ay motivated by faith, he was motivated by fear. Basahin ang first chapter ng Job. Every day, naghahandog siya sa Diyos ng mga animal sacrifice para sa kanyang mga anak. At sabi ni Job, baka mga anak ko, merong mga, ipaparaphrase ko, baka may mga kalukuhan, baka may mga kasalanan ginawa itong mga ito. Sa pag-aalala ni Job, everyday handog siya ng handog sa Diyos. Ay sobra yung worries ni Job. Kasi hindi ganun kadalas ang sacrifice kung hindi ka sobrang nagwo-worry. Pero dahil sa sobrang worries ni Job, everyday nag-offer siya ng animals. Mayaman si Job sa mga hayupan. Kaya okay lang, everyday animal sacrifice. Offering sa Diyos para wag magalit ang Panginoon. But the problem was, Job's offering ay offering ito hindi by faith, kundi fear. Motivated by fear in his mind, fear in his heart. Nakikinig po ba tayo? So, kaya ano nangyari? Kung ano yung kanyang iniisip, kung ano yung kanyang kinatatakutan, yun ang nangyari daw sa kanya. Job chapter 5 verse 20, Job chapter 3 verse 25 and 26. Nagkaroon ng license, nagkaroon ng open door si Satan to destroy Job, pero hindi lang pinahintulot na patayin. Pero yung kanyang katawan, no, talagang binanatan ni Satanas ng mga sakit. Nagkaroon ng access si Satan because of that fear. That natural fear of Job, nung siya ay nag-o-offering pa, natural fear pa lang, tinatagalan dahil sa sobrang worries, yung fear niya nakapag-invite ng demon spirit, kung tawagin demonic fear. At nung nagkaroon ng demonic fear, nagkaroon ng access, free access si Satan to destroy the body of Job. Hindi nga lang niya mapatay kasi hindi allowed ng Diyos. So, ang problem kay Job, matuwid siyang tao pero kulang sa faith. Kulang sa faith. Alam nyo, ang Hebrews chapter 11 ay mga, nandyan ang yan ay listahan ng mga house of faith. House of faith. Mga listahan ng mga heroes of faith. Nandyan si David, si Gideon, si Samson, nandyan yung mga prophets, nandyan yung mga heroes of faith, lumakad sa panampalataya sila, Abraham. Hinahanap ko si Job sa mga heroes of faith. Wala si Job. Wala si Job. Hanapin niyo, wala si Job.
Bakit kaya? Nakalimutan kaya ng Diyos na ilista? Pangunahing karakter sa Bible yan. Ang nakalista to sa Heroes of Faith, mga pangunahing karakter sa Bible, sila David, Gideon, Samson, sila Yapta, yung mga lumaba, sila Abraham. Si Job ay number 1 karakter sa Bible, pero wala siya. Bakit? Hindi siya hero of faith. Yun ang naging problem niya, faith. Na-convert yung faith niya into fear. And once na-convert ang faith natin into fear, magkakaroon ng access si Satan sa buhay mo, sa pamilya mo. Nakikinig po ba tayo? Okay, linawin pa natin ang konti. What is natural fear? Ito po yung natural fear. It comes from our old nature, nature of the flesh, from the fall of Adam. What is natural fear? It is a normal fear sa bawat tao. Built-in response to danger. Minsan, may naitutulong din yung natural fear para, ang tawag dito, yung palatandaan na ikaw ay nasa danger. Isipin nyo kung walang fear ang tao, no? May sumubok na lumundag sa isang building, no? Na glider lang ang dala. Kung lahat susubok, at yung iba'y walang glider, at puro tapang ginamit, ang daming mamamatay. Ma-experiment nga, hindi naman ako natatakot sa height kung lahat naglundaga, patay. Kung walang fear, nag-aapoy na yung building, yung bahay na susunod na, hindi ka magmamadali kasi walang fear. Sometimes yung natural fear ay nagiging natural na signal para magmadali ka, iligtas mo ang sarili mo. Pero, mahirap nito, kung may positive side, kadalasan, negative side din. Kasi nga, galing ito sa fall of Adam, yung natural fear. No? Fear of getting hurt, fear of falling, fear of fire, feeling afraid during an earthquake or accident, no? Warning, nagiging warning. But the problem is, pag hindi mo na pigilan ang fear, it can become demonic fear. At pag demonic fear, nagkakaroon ng access si Satan. Okay. So, the key is, as pinakasusi sa atin, warning, don't let your natural fear control your decisions. Huwag kang gagawa ng desisyon kung natatakot ka. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang kung ikaw ay takot. Umupo ka muna, magpahinga, at huminga ka ng malalim. Ikalma mo muna ang iyong sarili para magbumalik yung wisdom. So don't let your natural fear control your decision, control your faith, or even control your life. Kaya nga hindi tayo pinapaandar ng fear, kundi dapat pinapaandar tayo ng pananampalataya. Alam nyo, ang natural na buhay natin, living by faith in the Lord Jesus Christ. Yan yung ilang beses sabi sa Bible na the just shall live by faith. Buhay natin ang pananampalataya. Kaya we must always be positive. Ano man mangyari labanan, be positive. Think positive. Speak positive words. Huwag negative. Huwag katatakutan. Ang natural fear nagpo-produce ng worries, nagpo-produce ng doubts, nagpo-produce ng unbelief, at nagpo-produce ng stress na magdadala ng iba't ibang klaseng sakit sa iyong katawan. Kapag merong fear, merong stress. Pag may stress, may mga sakit na maiimbita ang katawan. Nakikinig po ba tayo? 100% totoo
totoo ito sinasabi ko. Okay. Now, fear, natural fear can invite demonic spirits. And once the demon has entered the mind of the victim, it will produce worries, doubt, unbelief, stress, and then sickness and disease. And finally, death. So, ang natural fear ay human fear, instinctive fear, whereas demonic fear is tormenting fear, oppressive fear. Nag-o-oppress ang demonic fear. Ang demonic fear ay nagbibigay ng access o lisensya kay Satan sa mga demonyo para makapasok sa buhay mo, mapinsala ang buhay mo, mapinsala ang pamilya mo. Yan ang demonic fear. This is fear that is irrational, overwhelming, and paralyzing. It goes beyond normal caution or normal fear. Anong katangian demonic fear? Nandyan yung persistent anxiety or dread without clear reason. Natatakot ka, hindi mo malam bakit ka natatakot. Kinakabahan ka. No? Nanginginig ka. Ang dami ko po na-encounter sa deliverance sa ganyan. Wala namang kinatatakutan, pero takot na takot. Sa problem ko, basta di ako makatulog. Parang natatakot ako. Kanino ka natatakot? Hindi ko malaman kung saan ako natatakot eh. Sabi ko, kapatid, sa demonyo yan. Gusto mo delivered? Oo. O, labas yung demonyo. Kina-cast out. Pag ito'y demonic fear, pwede mo nang i-cast out. You can cast out demonic fear. In the name of the Lord Jesus Christ. Marami po sa deliverance ganyan. Once na napalayas yung demonic fear, sunod-sunod na, yung iba-ibang klaseng demonyo, aalis na rin yun. Kasi ang nagiging head or leader ng iba-ibang klaseng demonyo sa katawan ng taong nakapasok sa katawan ng tao, most of the time, yung demonic fear. Kasi siya yung nanguna, nagbigay ng access sa mga kasamahan niyang demonyo. Meron tinatawag sa deliverance na cluster of demons. Cluster. Kumbaga sa ubas cluster of grapes. Isang kulumpol. Pero pag na-discern mo kung sino yung leader sa kulumpol ng mga demonyong yan, madaling paalisin lahat ng mga iba-ibang klaseng demonyo once na na-deal mo yung pinaka-head leader ng mga demonyo. And most of the time, that demon is demon of fear. Isa pang klaseng leader ng mga demonyo during deliverance, mga inaaliha, ino-oppress, demon of rebellion. Demon of rebellion. Isa yun sa mga, kasi yung demon of rebellion, demon of pride yan. No? And pride is the mother of all sins in the world. Kaya mataas ang ranggo ng mga demon of pride o demon of rebellion. Yung mga nangyayaring kaguluhan sa church, division sa church, division sa government, division sa mga bansa, rumors of war, mga alingaw-ngaw, mga digmaan, ang may dahilan niyan ay mga demon of rebellion o rebellious demon. Nangunguna dyan, demon of pride or rebellion. Kita nyo si Putin? No? Actually, wala siyang magawa sa Ukraine. Kahiyaan na lang eh. Pwede lang immediately, anytime, anything. I-stop yung gera niya between Russia and Ukraine. Pero ba't hindi may stop? Ayaw ni Putin. Bakit ayaw ni Putin? Because of pride. Usually, sa mga leaders, sa mga bansa, meron naka-assign na mataas na ranking demon. At kapag nagkaroon ng access, ang mga demons, it will be demon of pride or demon of rebellion. Alam niyo si Putin, ano yan Orthodox Christian yan Yes. May takot niya sa Diyos. Maka-Diyos yan. Kaya sa Russia, pwede ka magtayo ng building ng church. Hindi kagaya sa China. Pero parehas lang silang communist.
Kadalasan sa China, underground ang mga gawain. Pero sa Russia, lantad. Pwede ka magpatayo na napakalaking building ng church. Walang ano sa'yo. Hindi ka naggugulo. Kasi believer si Putin eh. Yearly nga, may practices siyang Orthodox. Yearly, nagbabaptize sila sa napakalamig na tubig. At bago lumubog, magsasign of the cross. Kasi yung Orthodox Christian, Orthodox Catholic, yan yung humiwalay sa Roman Catholic. Kasi ang Roman Catholic ay puno ng mga idols, images na ayaw ng Orthodox. Pero halos parang isa sila, kaya lang mas malawak ang panahon ng Orthodox. Mas open sila. At yung kanyang mother, nung panahon ng kahigpitan pa, sa Russia, kinukwento ni Putin, may kwento ko lang sanda palihim, pumupunta yun sa church. At bago mamatay yung nanay niya, binigyan siya ng cross. Quintas na cross, na iniingatan niya. Na one time, siya ay naligo sa shower, sinabi niya sa shower, umalis siya, nasunog yung building. Pati yung banyo. Hanap siya ng hanap, hinahanap niya yung cross na yun. Sapagat napakahalaga sa kanya, bigay ng nanay niya yun. At wala na siyang magawa. Sabi nga, wala na talaga. Biglang merong mag-abot sa kanya ng cross. Nakita niya yung cross. Kaya minsan, pag nagkita kami ni Putin, yayayain ko magkape. Tsaka si Trump. Coffee with Jesus. Okay. So, biro lang yun. Pero totoo yung kinukwento kay Putin. Ngayon, wala na tayong time. Wala na ng time. Sabi dito sa 1 Timothy, characteristics of demonic fear: persistent anxiety or dread without clear reasons, leads to panic. Demonic fear leads to panic, hopelessness, or despair. Demonic fear tries to pull you away from trust in God. Maglalayo siya. Ihatake ka palayo sa Diyos ng demonic fear. 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God did not give us the spirit of fear, but of power and love and self-control. Hindi raw tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at self-control. Ang fear, tinawag na spirit. So this fear is a demonic spirit. Okay. So hanggang dito nila. Medyo pahapiyawan ko lang yung last. Fear of the Lord. What is this fear of the Lord? It is holy and reverent fear. Hindi ito yung takot ka na baka ikaw ay paluin ng Diyos, takot ka dahil baka ikaw ay lagyan ng Diyos ng sakit o dalhin ka sa impyerno. Natatakot ka sa Diyos, hindi dahil doon. Itong takot na ito ay takot na may paggalang, pagrespeto. Paggalang sa kabanalan ng Diyos, paggalang sa authority ng Diyos, paggalang sa mga salita ng Diyos. It is having a deep respect, having a reverence and awe for the power and authority of God. It is a respectful awe combined with adoration. Kapag ikaw may fear of the Lord, lagi kang itutulak sa pagsunod, itutulak ka sa pagsamba, itutulak ka sa mga bagay na gusto ng Diyos. Dahil meron kang reverential fear, meron kang holy fear, godly fear, fear of the Lord. At itong fear of the Lord is the key to all the blessings of God's kingdom. Ito ang susi sa lahat ng pagpapala ng kaharian ng Diyos.
This fear of the Lord will make you humble, obedient, submissive. At ang pundasyon ng fear of the Lord is your love in the Lord Jesus Christ. Sino nagmamahal sa Panginoon? Kay Jesus. Sinong umiibig kay Jesus? You have that fear of the Lord in your heart. Next week, talakayin natin yung blessings ng fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Talakayin natin yan. So ano yung fear na nakita natin ngayon sa araw ito? First is natural fear. Ano ang pangalawa? Demonic fear. Ano yung pangatlo? Fear of the Lord. A natural fear, instinctive fear, it is a human inborn fear. No? At ang demonic fear is tormenting fear. It is oppressive fear. No? You can possess by demons yung mga unbelievers, ang mga Christian hindi pwede i-possess. Unbelievers can possess demons through their demonic fear. Through that demonic fear, pwedeng sirain ng demonyo ang isip ng tao. Yes. Through demonic fear, pwedeng magkaroon access si Satanas, mga demonyo, para makapaglagay ng sakit. And to invite that generational curse mag-flow sa iyong lahi through that demonic fear. And praise God, wala tayong, by the way, hindi tayo nandoon sa natural fear, hindi tayo nandoon sa demonic fear. Nasaan tayo? Fear of the Lord. Alam niyo maganda niyan? When you have fear of the Lord, lahat ng fear na kalaban ng fear of the Lord, natural fear and demonic fear, makakancel. Amen. Kaya if you have the fear of the Lord, wala ka na mga old nature na yan, na normal, natural fear, wala na yan. Wala na rin ang demonic fear. Because you have fear of the Lord, you are under God's mighty protection because you have fear of the Lord. Tayo po lahat tumayo. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming po salamat that we have that fear of the Lord. Salamat po, Panginoon, pinalaya mo kami sa demonic fear, even that natural fear. From that natural fear, pinalaya mo kami. At lagi mo sinasabi sa iyong mga alagad, fear na. Don't be afraid. Yan ang paborito mo expression. Fear not. Be not afraid. Palatandaan na ayaw mo sa amin, sino man sa amin, na magkakaroon ng anumang fear, whether it is natural fear or demonic fear. Ang gusto mo, Panginoon, fear of the Lord. Mapabalik ang force of faith sa puso ng bawat isa sa amin. And that mighty force of faith will destroy that negative force of fear, the force of the devil. In the name of Jesus, by faith, Lord, lahat na may request sa Panginoon, lift your hands to God. Lift your hands to God. Lord, ang mga prayer request ito, may mga request, may mga desire sa kalpuso. They are ready, Lord, to receive your answer. Lord, lahat ng bagay na pinag-aalinlanganan, inaalis mo. Because that natural fear and demonic fear produces worries, produces doubt and unbelief and stress. Ngayon, Panginoon, inaalis mo lahat ng yan through the fear of the Lord. At ngayon, Panginoon, tinutugon mo ang bawat isa sa kanilang kahilingan, even the desire of their heart will be answered, Panginoon. At kayo nasa live stream, if you want to come to Jesus, to receive the fear of the Lord, if you want to be saved, come to Jesus and pray with me with this prayer. Kaibigan, taas mo lang iyong kamay. If you want to accept Jesus to be your Lord, God, Savior, just lift your hands to God
at sabihin mo ganitong panalangin mula sa iyong puso. Panginoong Jesucristo, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Ikaw ay nabuhay na maguli upang ako na sumampalataya sa iyo ay mabuhay magpakailanman. Panginoong Jesus, sa araw na ito, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. I believe you, Lord Jesus. And I accept you to be the Lord of my life, to be my God and my only Savior. Right now, receive me, Lord Jesus. And I receive your eternal life. Maghari ka sa aking buhay, Panginoon. Linisin mo ako sa lahat ng aking karumihan. Gawin mo akong bago. Salamat po. Punuin mo ang aking puso ng iyong pag-ibig. Punuin mo ang aking puso ng fear of the Lord. At hayaan mong paglingkaran kita ng buong puso ko. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Amen, amen. Kung pinanalangin mo yan, kaibigan, you are now a child of God. Read the Bible, talk to God, pray to God. God bless everyone. Sino naniniwala? Tinugong kayo ng Diyos sa inyong desires and kailangan. Amen. That is faith. You know? Faith. Now, faith always expect a miracle. Amen. Ang fear, nag-expect that something bad is going to happen. Alisin nyo na yan. Expect that something good, something miraculous, blessings will come to you today. In Jesus' name, be blessed. Everybody shout, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Glory! Our God is an awesome flame from heaven above. Yes. God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heavens above with just power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God who reigns from heavens above with just power, love. Our God is an awesome God. One more time. Our God is an awesome God who reigns from heavens above. We just power, love. Our God is an awesome God. For the last time. Our God is an awesome God who reigns from heavens above with just power, love. It's an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Hallelujah! May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be blessed. Amen. Amen. Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, yes, Romans 16:19 says, be excellent for what is good. Be innocent of evil. Be excellent for what is good. Be
innocent of evil. For the God of peace will soon judge Satan. God will crush him underneath our feet. For the God of peace will soon crush Satan. God will crush him underneath our feet. Romans 16:19 said. Romans 16:19 said. Romans 16:19